Hello, welcome sa ating bagong channel. We are talking about trigonometric. So, ang topic natin ngayon is about sa angle in standard position. Ano nga ba ang angle in standard position? Okay? So, ang angle in standard position, kailangan yung ating vertex, okay? Yung vertex natin ay nasa origin. Anong origin? Siya yung may coordinates na 0, 0. Yung pinakang intersection ng x-axis at ni y-axis. At kapag meron tayong angle in standard position, meron tayong dalawang side. Una ay itong initial side. Okay. Yan. Ito yung tinatawag natin initial side. Kalimitan, ang initial side ay naglalay dun sa ating x-axis. And then, at yung isa naman natin is si terminal side. Okay. Yan si terminal side. Gaano ba ka-importante ang terminal side? So, dito, ma-determine natin kung ano yung coterminal at ano yung reference angle. So, sa video ito, didiscuss natin kung paano makuha ang isang coterminal angle. So, halimbawa, may certain angle tayo dito. Ayan. So, ito yung angle natin na pinagsasabi. So, paano po natin gagamitin ang angle in standard position? So, meron tayong positive and negative. Pero bago ang lahat, we have to know kung ano yung mga quadrant. So, meron tayo dito. Ito, tinatawag natin quadrant 1, quadrant 2, and this one is quadrant 3 by quadrant 4. So, we have this quadrant. Ito yung quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Alam ba na mayroong angle na kapag ang terminal side niya ay nag-lie sa axis na sa axis, either x or y axis, tinatawag siyang quadrantal angle. Ano yung mga quadrantal angles na sinasabi natin? So, halimbawa, ang kauna-unahan natin na quadrantal angle kauna-unahan natin quadrantal angle ay si 0 degree. The 0 degree, nag-share both
nag-share siya both yung kanyang initial side dito at yung terminal side. Iba natin kulay. Kasi 0 degree ay isang quadrantal angle. Ano pa yung ibang kasama dun? So, kabilang po ba siya sa quadrant 1 or quadrant 4? Hindi. Pag sinabi natin quadrantal angle, wala siyang hindi siya kabilang sa alinmang quadrant. So, naglalayas lang sila sa mga axis. Either x-axis or y-axis. Pakita naman natin yung 90 degree. So, 90 degree, same lang siya ng initial side. And then, guguhit lang tayo ganito. Tatapat lang natin dyan. And then, let's create a line here. Yan. Ito yung 90 degrees natin. Belong ba sa quadrant 1 or quadrant 2? Hindi po. Again, siya ay quadrantal angle. So, summary ulit natin ang quadrantal angle yan. Ang quadrantal angle, siya yung mga angle na naglalay sa mga axis is either the x and y axis. Ano po mga halimbawa nito? Ang mga halimbawa, tatandaan na 0 degrees, 90, 180, 270 at 360. So, marami pa namang kabilang dyan. So, i-discuss natin yung possible na kabilang dyan. Kasi papasok na tayo sa konsepto ng coterminal angles. Okay. Ilagay natin dito. So, papasok na tayo sa coterminal angle. Pag sinabi natin coterminal angles, sila yung mga angle na nag-share ng same initial side at terminal side. Ngunit, sila ay magkaiba ng measurement. So, magbigay tayo ng halimbawa. So, let's consider the first example. Sulat natin. First example natin ay si 10 degrees. 10 degrees at si 370 degrees. So, drawing lang muna tayo ng initial side. They share same initial side. And then, somehow, like this one. Yan. Ito yung 10 degrees. So, paano po yung 370? So, extend lang po natin to. Ikot natin. Yan. So, itong ikot na to ay ito sa 370 degrees. Kung mapapansin mo, anong direction ng ating
ano ng angle? Kapag positive, okay, pag positive, it should be counterclockwise. Kabaligtaran ng direksyon ng orasan. Okay? So, magbigay naman tayo ng halimbawa ng negative. So, dito, paano naman po yung negative? Magbigay tayo, halimbawa, meron tayo 45 and negative 315. Okay? So, kung mapapansin nyo, bakit ganyan po ang pagkakuha ng mga coterminal angles? Kung mapapansin mo, dito, yung 10, dinagdagan natin ng 360 para maging 370. So, basically, ang ginagawa natin dito, ang isang ikot, take note, ang isang ikot po, 1 revolution natin, isang ikot, 360 degrees, yung isang ikot na. Tatandaan nyo, no? So, ang ginawa natin, para malaman natin yung positive na coterminal angle ni 10, mag-add tayo ng 360. Okay? So, kung gusto mo naman na mas malaki pa dito, lagyan mo lang ng, times mo lang sa 2. Ito ang i-add natin. Kung gusto mong makakuha pa ng another set ng positive coterminal angle. Okay? So, ganun siya.